Dahil suspendido si MMDA Special Operations Head Bong Nebrija habang iniimbestigahan ang pahayag niyang dumaan daw sa EDSA busway si Senador Bong Revilla. Balitang hatid ni na Mark Salazar at Jonathan Andal. Naandito po ako sa Cavite at sa Cavite ako nakatira. Oo. So paano mangyayaring napunta ako ng busway? If ever napupunta ako ng Quezon City, ang daan po natin ay dito sa Skyway. Nagpupuyos si Senador Bong Revilla nang mabalitaan ang panghuhuli ng MMDA sa mga pasaway sa EDSA busway kung saan lulan daw siya ng isang sinitang kotseng may protocol plate. Kaya sa Senado, mainit na sinalubong ni Senator Bong, si Colonel Bong, si MMDA Task Force Special Operations Head Bong Nebrija. The information that was relayed to me ng tropa ko, sir. Yes, So sir. based on hearsay, Sir, wawasakin mo yung sir, senador. I have no intention. Sinabon ni Senator Bong si Colonel Bong. Tapos yung ganyan VIP treatment, sasabihin pipiliin, ile-let go mo, dapat tinikitan mo. Yes, sir. That's my fault. Bakit mo binanggit yung pangalan ko Sir, sa media? yun po, Sana nakakaradyo po ako. bine-verify niyo muna. Sir, that's Hindi, what I binanggit did. mo sa radio eh. That's what I... Sir, di po ako Narinig ko in-interview na sinabi ko po na nandun kayo. Wala po akong binanggit na gano'n. Just that, nandun po ako na nagraradyo po ako, narinig po nila. Umamin si Nebrija na nagkamali sila. Hindi raw talaga si Senator Revilla ang sakay ng sinitang kotse. Malayo raw kasi siya kaya hindi niya nakita kung sino nga ang sakay nito. Niradyo lang daw ito sa kanya ng enforcer. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot nun. Namagitan si MMDA Chairman Romando Artes. Ang pagkakamali po ni Colonel Bong, sinabi niya na kung naandyan si Senator Revilla, wag mo nang tikitan, patakbuhin na. Unfortunately, may media pong katabi si Colonel Bong na narinig yun. Na yun po yung nag-spread. Inanunsyo rin ni Artes na habang iniimbestiga ng insidente, suspendido muna si Nebrija ng hanggang 1 buwan. Tinanggap naman ni Revilla ang sorry ni na Artes at Nebrija. Again, pasensya na po at paumanhin Apology po. accepted. Salamat po. Maraming salamat po. Thanks, sir. At ang plano sanang iparicall ang budget ng MMDA, binawi na rin ng senador. Tinitrace na raw ng MMDA ang may-ari ng sinitang sasakyan na may protocol plate at kung bakit nadawit ang pangalan ni Revilla. Sinisilip na raw ang mga hawak na kuha ng CCTV. Pag natunto ng kotse, ire-report nila ito sa LTFRB para pagpaliwanagin at parusahan. Ang siguradong kotseng may protocol plate na dumaan sa EDSA busway ay itong kotseng may plakang 8, pang-congressman. Noong 17th Congress pa ito o noong 2016 to 2019, nakarehistro sa isang Christopher Co. Batay sa talaan ng kamera, noong panahang iyon may Christopher Co. na kinatawan ng Ako Bicol Party List. Sa isang pahayag, itinanggi ni Co. na kanya ang nasitang sasakyan at hindi rin daw siya gumamit ng special plates habang nakaluklok na kongresista. Sabi naman ng House Secretary General, hindi sila naglabas o nagpapagamit ng mga official plate para sa sasakyan ng mga kongresista. Ipahuhuli raw nila sa LTO at MMDA ang gumagamit ng plakang 8 at ipakukumpiska ang mga expired o kaduda-dudang plaka. Paalala ng mga otoridad, ang pwede lang sa EDSA busway, bukod sa mga bus sa EDSA carousel, ay emergency vehicles at official vehicle ng PNP na dapat pare-parehong on duty. Ang mga opisyal namang pinapayagan sa busway ay Pangulo, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Mark Salazar. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniimbestigahan na ng MMDA ang pagkakabanggit sa pangalan ni Senador Bong Revilla kaugnay sa mga nahuling dumaan sa EDSA busway kahapon. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Maki Pulido. Maki! So hinihintay ngayon dito sa tanggapan ng MMDA yung pagpunta ng driver na nagsabing convoy ni Senator Bong Revilla, yung nasita sa EDSA bus carousel kahapon. Pero ayaw ipa-cover ito ng MMDA. Ang sinabi lang ni MMDA Chair Don Artes ay nag-reach out yung may-ari ng sasakyan sa MMDA. At pag nagpunta rito, yung driver ng
na nagpakilala na convoy nga raw to ni Bong Revilla. Titikitan daw nila yung driver ng violation na may multang 5,000 pesos. Pero yung ibang aksyon laban dun sa driver, depende na daw kay Senator Revilla. Para kay Don Artes, na siya ang chairman ng MMDA, hindi naman daw napahiya si Bong Nebrija, ang hepe ng Task Force Special Operations Unit, sa press conference kasama si Senator Bong Revilla. Si Artes daw ang nagpatawag ng press con para makahingi ng paumanhin kay Revilla. Itinanggi ni Revilla ang sinabi ni Nebrija na dumaan daw ang convoy ng senador sa EDSA busway sa pahayag sa kanya ng tauhan ng MMDA. Sabi ni Artes, may mga nalabag din daw si Nebrija kaya under preventive suspension muna habang iniimbestigahan ang nangyari. Una, hindi daw dapat sabihin ang pangalan ng mga nahuhuli at tinitikitan dahil posible raw na violation ito ng Data Privacy Act. Dapat din daw na-verify muna yung pangalan. At pangatlo, wala naman daw policy ang MMDA na may discretion ito kung sino ang titikitan. Simula nga raw sa Lunes, bawal na sa bus lane maging marked government vehicles. Ito raw yung naging desisyon ng DOTR. So ang tanging papayagan maliban sa mga bus at construction vehicles na gumagawa ng bus lane ay convoy ng Presidente, Vice President, Speaker of the House at emergency vehicles. Nagmi-meeting din sa ngayon ang Interagency Task Force para paghandaan naman ang transport strike ng Piston. Connie, JP? Okay, maraming salamat, Maki Pulido. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.